bagong update ako sa inyo regarding sa mga nagproprotesta sa PEI, and may i-share ako sa inyo regarding sa kung ano ang plano ng federal government sa mga undocumented immigrants dito sa Canada. Good afternoon guys, it's Friday afternoon and kakauwi ko lang mula from work, and naisip akong gumawa ng vlog kasi may bagong update ako sa inyo regarding sa mga nagproprotesta sa PEI, and may i-share ako sa inyo regarding sa kung ano ang plano ng federal government sa mga undocumented immigrants dito sa Canada. Bago ko nga pala simulan yung video na ito, nagpapasalamat ako dun sa mga tumangkilik sa huling video ko. Kasi maraming pong nanood and umabot na po sa 4,000 views yung video na yon, and hindi ko po ine-expect yon. So maraming salamat po sa mga nanood. And sa mga nag-subscribe din po, kasi from 1,615 subscribers, umabot na po sa 1,700 yung mga subscribers natin. So maraming salamat po sa mga nag-subscribe. So update lang po dun sa mga nagpo-protesta sa PEI. Yung link ng original video na yon, makikita nyo sa link dito sa card na ito. So update ko lang po kayo. So kung naaalala nyo, yung huling balita ko sa inyo is nag-hunger strike nga yung mga nagrarally. And as it turns out, hindi lang pala hunger strike yung ginawa nila, kundi liquid hunger strike. Ano ba yung kaibahan ng hunger strike sa liquid hunger strike? Yung liquid hunger strike, ito yung bukod sa solid food na hindi na sila kumakain ng solid food, hindi din pala sila umiinom ng tubig or ng kahit anong liquid. So mas delikado yung liquid hunger strike kaysa sa regular hunger strike kasi maaaring mag-cause ng mga internal malfunctions yung hindi mo pagtitake ng liquid. So kung makikita nyo dito sa picture na ito, may mga paramedic na naka-standby sa mga nagrarally. Kasi nga yung mga nagli-liquid hunger strike, hindi basta-basta tong hunger strike na ito at talagang maaaring ma-hospital yung mga nag-hunger strike kung hindi sila iinom ng tubig. So as of May 31, 2024, Friday, kinausap ng Director of the Provincial Office of Immigration yung leader ng mga nagpro-protesta na si Rupinder Pal Singh. So ito, pakinggan natin yung paliwanag ni Rupinder at ng ilang mga nagpro-protesta. Panoorin natin yung video nila. So I understand there was a development this afternoon. What happened? No, basically we are thankful firstly to the God, and thank you and another thanks to the government of PEI who contacted us today, and they encouraged us to put a pause on the ongoing hunger strike, as they say that they are doing serious considerations on the demands and they are working on it, and the list is provided to them with the names of people who are affected and who are going to lose their work permit soon. Now, as they have all the information that they require, now we are just waiting for answers, and as the government is cooperating with us, definitely we will be doing the same thing, and we are going to pause the ongoing hunger strike as requested and encouraged by the government. So we are gonna pause it effective right now. I guess, how were you feeling before this development today? Before it was feeling low, but as soon as Rupinder just came and gave us a good news, it's like a boost and a lot of energy coming in. Now it's like we don't even care about hunger and water strike. We are just focusing on the good news whenever it is coming. We are really happy. We are really glad that government have given us a chance, have talked to us, and are focusing on our concerns. What do they hope they do for you? I hope if they can, or because all of the people, they have already applied for their PNP. EOI is already submitted. We are just waiting for the invitation. So we are hoping maybe they will directly gonna give us an invitation so we can apply our documents, and as soon as we can get our PNP approved. And if you can't get that, would just extending the work permit for now be okay? Yeah, that would be okay, because right now I'm left with only 1 month, like let's say 29 days. So if they're extending the work permits, I have enough time to check what's going on, in which stream I can go ahead with. So there you go guys, tinigil na muna ng mga nag-hunger strike yung protesta nila, and ongoing development to. So kinakausap ng provincial government yung mga nagpro-protesta. Hindi natin alam ano yung kahahantungan ng mga pag-uusap nila. So in the coming days, sana malaman natin.
So kayo guys, ano yung opinion ninyo sa ongoing development na ito? Drop nyo lang yung comment nyo below. On a side note, kaya siguro malakas ang loob ng mga nagpro-protesta na ito sa PEI kasi may ilang grupo pala dito within Canada na ini-encourage na i-regularize yung status ng mga undocumented immigrants dito. So pag sinabi nating undocumented, mga illegal yan. Sila yung mga na-expire na yung visa habang nandito sa Canada o sila yung mga pumasok sa Canada na mga walang papeles. Ang tawag sa grupo na nag-a-advocate nito ay Migrant Rights Network. So noong May 27, 2024, nasa Parliament Hill sila at ito ang kanilang mga sinabi. Pakinggan natin. Good morning. My name is Syed Hassan and I'm here on behalf of the Migrant Rights Network. The Migrant Rights Network is the largest coalition of migrant-led organizations from across the country. We are migrant workers, students, refugees, and undocumented people speaking up for ourselves. Undocumented people are continuing to suffer, continuing to be exploited. Those who may be regularized tomorrow are being deported today. There is a simple solution here: regularization. For decades, previous governments whose policies have created the situation of undocumentedness have refused to address this issue until Prime Minister Trudeau's promise of December 16, 2021. We are here to say we need regularization now. Right now, Prime Minister Trudeau has the power to enact one policy that grows the economy, protects the vulnerable, and builds a future that is safe and equal for all of us. We are here with full faith that Prime Minister Trudeau will do the right thing, that he will build a bold and ambitious legacy by creating a regularization program that leaves no one behind. So kung napansin nyo guys, sinabi nung speaker ng Migrant Rights Network na may pinangako daw si Justin Trudeau noong December 16, 2021. So gumawa ko ng konting googling sa internet at ito yung nakita ko. So nung nga palang December 16, 2021, nagbigay ng instruction si Justin Trudeau sa that time Minister of Immigration na si Sean Fraser na gumawa ng mga path kung saan pwedeng i-regularize yung mga undocumented workers or undocumented immigrants dito sa Canada. And last December 14, last year lang, noong 2023, gumagawa na ng preparation ang Ottawa para gumawa ng mga paths kung saan ang mga undocumented workers or undocumented immigrants dito sa Canada ay maging citizen ng Canada. Ang problema dito, walang nakakaalam or walang statistics ang government ng Canada kung ilan talaga yung mga undocumented people dito sa Canada. Kahit yung mismong grupo na nag-a-advocate na i-regularize sila, yung Migrant Rights Network, hindi rin alam kung ilan exactly yung mga undocumented immigrants dito sa Canada. Ito, pakinggan natin yung paliwanag niya. I wonder if I could ask if any of you have an estimate of how many people are undocumented in Canada and how many you anticipate might want to apply if a program is opened. One of the major concerns is that there is no good estimates of how many undocumented people there are. The range estimate is from 20,000 to 500,000. So napanood nyo guys, wala daw good estimate. So yung total ng mga undocumented immigrants dito sa Canada can range from 20,000 to 500,000 daw. So estimate lang niya yun. Hindi natin alam kung ano yung actual figures. Malay natin baka yung actual figures is nasa 1 million na, diba? So in my opinion, itong mga series of events na ito, prior sa nangyaring protesta sa PEI, ang reason kaya malalakas ang loob ng mga nagpro-protesta sa PEI. Kasi mismong federal government ng Canada ang mismong gumagawa ng initiatives para ma-regularize yung mga undocumented workers dito. And at the same time, may mga grupo din within Canada ang parang nag-i-initiate or nangungulit sa federal government na i-regularize nga o gawing citizen ang mga undocumented workers dito sa Canada. So regarding sa protesta sa PEI, in the coming days, hopefully magkaroon din tayo ng mga bagong update kung ano yung mangyayari doon. And doon naman sa plano ng federal government na gawing citizen ang mga illegal undocumented immigrants dito sa Canada, mag-share lang ako ng opinion ko. And sana huwag kayong magagalit kasi opinion ko lang to. So for me, yung
re-regularize or pag-grant ng citizenship sa mga undocumented workers is malaking sampal sa mga tao na dumaan sa legal na proseso para maging citizen dito sa Canada. Kasi kung iisipin mo, parang napakadali para sa mga undocumented workers na maging citizen dito. And magiging president ito sa mga susunod na nais na pumunta sa Canada para maging citizen. Halimbawa, punta ka lang dito as a visitor's visa. Hayaan mo lang ma-expire yung visa mo. Ang magiging status mo is illegal immigrant, di ba? So may pathway na para maging citizen ka dahil naging undocumented ka? Or halimbawa, nag-cross border ka lang from America, nag-cross border ka rito na patago or may nagpuslit sa'yo para makapasok dito sa Canada. So, illegal immigrant ang status mo. So, yun, may pathway na para maging citizen ka kasi illegal ang status mo. Di ba parang napaka-unfair ito sa mga tao na dumaan sa legal na process? And at the same time, hindi makokontrol ng immigration yung pasok ng mga tao kung lahat na lang ng illegal immigrants ay bibigyan nila ng citizenship. And also, yung mga visitor's visa na yan, hindi naman dumaan yan sa police report eh. Kasi yung father-in-law ko at saka mother-in-law ko, binisit visa namin sila. So alam ko na hindi sila kumuha ng NBI papunta rito. So paano na yung mga kriminal na nakakapasok dito as a visitor's visa, walang police report? Parang nakakatakot, diba? At parang ano mangyayari sa society natin kung yung mga kriminal nakakapasok dito at bibigyan ng government ng chance para maging citizen? Hindi ko rin alam sa mga international students, so pwede nyo akong i-correct dito by commenting below. Pero ang alam ko, yung mga international students din, hindi rin sila kumukuha ng police report. Pero kung mali ako, i-correct nyo ako guys, kasi hindi ako dumaan sa pagiging international students eh. So pwede nyo akong i-correct doon. So kayo guys, ano yung opinion nyo regarding sa plano ng Ottawa na mag-prepare ng mga pathways para sa mga undocumented immigrants na maging citizens dito? Drop nyo lang yung comment nyo below. And that's it for today guys. I hope mag-subscribe kayo. As of now, nasa 1,700 yung mga subscribers natin. And tulungan nyo ako mapaabot ito sa 2,000. So please don't forget to subscribe to my channel, like this video, and drop a comment na rin. Hanggang sa susunod guys, maraming salamat. Bye!